Samantala mga kapuso, tuwing Pasko po ay nakagawian na ng marami ang pagbibigay ng iba't ibang klase ng regalo sa mga kaanak natin at kaibigan. Pero hindi ho lahat ng mga ito ay nagagamit daw ng ating pinagbibigyan. Kaya naman, may ilang pera na lang ang mas nais daw na matanggap. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Dahil hindi lahat expert sa pamimili ng regalo, maraming aginaldo ang nasasayang lang. Ang ilan nire-recycle at ibinibigay ulit sa iba. O malala pa nga, natatapon lang. Totoo ito kahit sa ibang bansa, tulad sa Amerika, kung saan 14 na bilyong dolyar na halaga ng regalo ang nasayang nung nakaraang taon ayon sa isang pag-aaral. Imagine niyo na lang kung pinera ang halagang yan. Kaya nga ito na ang balak ipang-aginaldo ng ilan. Hindi na kayo pupunta sa mall para mamili ng regalo? Ay, hindi na po. Bakit? Bakit? Madali lang po, magaan sa bulsa. Pero kung totoong it's the thought that counts, ayos na ba sa ilan na hindi sila napaghandaan ng regalo? Mas appreciate ko yung regalo kaysa sa pera. Posibleng totoo raw ito ayon sa isang financial expert. Every day you can give money, medyo impersonal. Ibig sabihin na to parang hindi mo nabigyan siya ng oras, no, ng halaga sa bilihan ng tamang regalo. Pero ang pera baka mas lalo raw talaga mapakinabangan ng ilan. Pwede itong ipunin, ibangko o ipambili ng bagay na gustong-gusto ng isang tao. Kung talaga yung pagbibigyan ay talagang may pangangailangan, okay lang yon. I'm sure ma-appreciate nung recipient. Pwede naman daw gawing espesyal ang perang regalo, tulad ng paglalagay nito sa Christmas cards o mga money envelope tulad ng ampaw na pampaswerte raw. Ano po ibig sabihin itong parang barko na? Lakas ng negosyo. Lakas ng negosyo. Yung Ito, good luck. good luck. Pwede rin daw magregalo ng gift check o voucher. Lakipan lang ang mga ito ng mensahe na mula sa puso at maipadadamo mo pa rin sa reregaluhan ang diwa ng Pasko. Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting.